Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit at hindi po masyadong napag-uusapan na issue. At ito po ay ang sikreto sa likod ng price movement ni XRP. Ayon po sa ilang eksperto, may tinatawag daw na self-reinforcing cycle sa XRP na halos kapareho ng estratehiya ng OPEC sa langis. Teka, paano nangyari yon? Paano naging parang langis ang crypto token na si XRP? At bakit sinasabi ng mga developer na hindi mahalaga kung nasa 0.30 man o $10,000 ang presyo nito? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang tinatawag na self-reinforcing cycle ni XRP? Ayon po sa software engineer na si Ginoong Vincent Van Code, meron daw sariling ikot ang presyo ni XRP. Isang cycle na pinapagana ng tatlong pangunahing factors. At yan po ay ang scarcity o kakulangan, demand o pangangailangan, at utility or gamit. Ang kombinasyong ito ang nagpapalakas sa presensya ni XRP sa crypto space. Gaano naman po kahalaga ang fixed supply ni XRP? Ayon po kay Ginong Van Code, hindi gaya ng fiat money tulad po ng dollar o piso na pwedeng i-print ng walang limitasyon, si XRP ay may limitation na 100 billion coins forever. Ibig sabihin, wala nang madadagdag pa. Dahil dito, predictable ang galaw ng kanyang value sa long term. Kumbaga sa ginto, kung alam mong kaunti lang ang meron, mas nagkakaroon ito ng halaga habang tumatagal. Paano naman po nakakaapekto ang demand sa presyo ni XRP? Ngayong alam nating limitado sa XRP, ay pag-usapan naman po natin ang demand. Sa ngayon, ginagamit na siya sa Ripple Payments, ang bagong pangalan ng ODL o On-Demand Liquidity. Ginagamit na siya ng mga bangko at institutions para sa mabilisang cross-border transactions. Kapag tumaas po ang demand, ibig sabihin maraming gustong bumili or gumamit ng XRP, natural lang natataas ang presyo. Lalo na kung hawak lang ng karamihan ang kanilang XRP at ayaw itong ibenta. Ano naman po ang epekto ng hodling sa supply ni XRP? Kapag tumataas ang presyo ng XRP, mas tumataas din ang kumpiyansa ng mga investors. Kaya ang karamihan, imbis na ibenta agad, hinahawakan na lang ito pang matagalan. Ang tawag po dito ay hodling. Kapag maraming tao ang naghuhudl, nababawasan po ang supply na umiikot sa market. Ngayon ay isipin mo ito. Kung kakaunti na lang ang available sa mga gustong bumili at gamitin, lalo pang tataas ang presyo. Paulit-ulit itong cycle na nagpapalakas sa value ni XRP. Hindi ba naapektuhan ng presyo ang paggamit ni XRP sa institutions? Ito po ang nakakagulat. Ayon pa rin kay Van Code, ang presyo ni XRP ay halos hindi mahalaga sa institutions. Bakit? Dahil ginagamit nila ito sa mga transaction na tumatagal lang ng ilang segundo. Bumibili sila tapos ginagamit agad. Pagkatapos ay binebenta. So kahit nasa $1 o $1,000 si XRP, hindi sila natatalo or nananalo. Ang mahalaga sa kanila ay ang bilis ng transaction. Ang ganitong gamit ni XRP bilang utility token ay nagpapakita ng kakaibang value. Hindi lang siya para sa speculation. Isa siyang working tool sa global finance. Paano po naiiba si XRP sa ibang tokens tulad ni Bitcoin? Kung si Bitcoin ay ginagamit sa mga ETF ng BlackRock para kumita sa management fees, si XRP naman ay ginagamit mismo sa galaw ng pera. Hindi siya nakatambay lang sa isang wallet para tumaas ang presyo. May tunay siyang gamit sa paggalaw ng value at dito po nagkakaroon ng halaga ang bawat XRP. Parang pampadulas sa gears ng global system ng padala ng pera. Ano naman po ang papel ng XRP escrow sa galaw ng market? Dito po papasok ang comparison ni Brad Kimes ng Digital Perspectives.
Ayon sa kanya, ang XRP escrow system ay parang ang OPEC sa langis. Hindi basta-basta pinapalabas ni Ripple ang lahat ng XRP nila sa market. Meron silang schedule at kontrolado ang release buwan-buwan. Parang langis na may kota, hindi nila pinapabaha ang supply para hindi bumagsak ang presyo. Ganito raw pinoprotektahan ng Ripple ang value ni XRP sa pangmatagalan. Isa itong estratehiya na hindi naiintindihan ng karamihan. Ano naman po ang koneksyon ng XRP escrow sa oil price tactics ng OPEC? Para mas malinaw, ang OPEC ay isang organisasyon ng mga bansang nag-i-export ng langis. Isa sa mga ginagawa nila ay kontrolin ang dami ng langis na inilalabas sa market. Kapag sobra po ang supply, bumabagsak ang presyo. Kaya kinokontrol po nila ito para maging stable ang presyo ng langis sa mundo. Ganito rin daw ang ginagawa ni Ripple kay XRP. Ang monthly time release ng escrow ay parang kota ng langis. Kontrolado, planado, at ang layunin ay iwasan ang market shock o biglaang pagtaas o baba ng presyo. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang kaalaman na ito ay napakahalaga. Bakit? Dahil nagpapakita ito na ang presyo ng XRP ay hindi basta-basta galaw lang ng hype. May malalim na mekanismo sa likod nito na base po sa supply control, real-world utility at saka institutional use. Kung iniisip mong pumasok kay XRP, mas mainam na i-analyze ang long-term cycle niya. At kung isa ka sa mga naghudal, maaaring may benepisyo ito sa hinaharap habang tumitindi ang scarcity at gamit niya sa global finance. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay kakaiba si XRP kumpara sa maraming crypto. Hindi siya umaasa lang sa hype kundi sa totoong gamit at smart supply control. Ang escrow system niya ay parang oil valve na hawak ni Ripple at kaya nitong iwasan ang crypto chaos. Ang ganito pong approach ay nagpapakita na si XRP ay hindi basta speculative asset. Isa po siyang utility-based asset na may tunay na papel sa global finance. Kaya kung investor ka, dapat pag-isipan mong mabuti kung ang galaw na XRP ay bagay sa iyong strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.